So ayun guys, maraming nagtatanong kasi kung paano ikabit yung quick shifter dito sa 450SR. So ito na yung ginagawa nating video. So yung guys, meron tayong 450SR dito sa labas. Lalagyan natin to ngayon ng quick shifter. Installan natin. Yung may-ari nito is kagrupo natin sa SR Squad, si JM Moto. Follow nyo sa TikTok. Meron siyang TikTok. Yan. So yan yung motor. Pasok lang natin sa loob ng bahay. Doon natin gawin para hindi mainit. So yun guys, nandito na sa loob yung motor. Pinasok na namin. Tapos binuksan ko na yung aircon para malamig yung working station. Ito yung quick shifter na ikakabit natin. Ang model nito is 80 Racing. Ito yung mga common quick shifter ng 450SR. MT 450 tsaka NK 450 pwede rin to. Applicable din. Pwede naman siyang gamitin. So, tingnan natin yung loob. Yan. So, ayun yung loob. Meron siyang sticker. Tas wire. Ito yung wire. Tapos ito yung pinaka-rad. Yan yung rad. Tapos may wire din. Tapos ito yung module. Ito yung module na quick shifter. Yan. So yan lang yung laman ng box. Tapos tie wrap kulay orange. Then ito ay holder. Holder lang to eh. Alam ko kasi yung akin, hindi ko kinabit. So ayan yung laman ng box niya. Tapos install natin yan dito. Pag mag-install kayo ng quick shifter, babaklasin nyo muna tong side fairings niya. So unahin natin to, itong part na to. Para tanggalin tong side fairings na to, kailangan na tanggalin ng allen, gamit ang allen. Tapos meron yung lock dito. Ayan. Dalawa lang yan actually. Tapos after yan, hihilain nyo na lang to. Para tanggalin yung winglet, nandito ang top ninyo yan. Yan, sa ilalim. Allen din yan. Dito pa pala, meron pa yan dito. Kita ba sa camera? Yes, yan. Tapos meron din yan sa loob. Dito itong part na to. Para matanggal tong winglet. Ayan. So after niya matanggal yung dalawang yan, ito naman ang next. Itong built-in na slider ni CF Moto. Ayan, dalawa yan. Ito, tsaka to. Tapos pag natanggal nyo yan, meron pa yung isang malaki dito. Dito yan sa gitna. Then pag natanggal na yan, ang next dyan is ito naman. Yung belly pan. Dalawa lang naman to. Yung dalawa nasa kabilang side. So okay lang, ito lang tanggalin nyo. Then, ito rin. Meron din yung dito, yung lock. Kailangan nyo rin yung tanggalin. So dito sa case na ito, kailangan natin tanggalin tong slider niya. Then after nun, okay na yun. Kailangan nyo rin tanggalin to. Magkakahiwalay kasi yan. So eto, meron lang clip yan dito. Tapos luwagan nyo lang tong gas cap. Tapos tanggal yan. Sambuo naman yan pag tinanggal guys. So simulan na natin. Gawa nga. Pumasok sa loob yung lock. Itong ilalim. Tangan nyo ng ganyan. Itong isang to, ito, tsaka yun. Meron yan, may makikita kayong allen dyan sa loob. So tanggalin muna natin to. Ito, tapos ito sa ilalim, tapos meron dito pa yan. Dapat nga hindi ko na tinuturo yan eh. Meron namang tutorial na mapapanood paano tanggalin yung buong fairings. I-search nyo lang si Fit to Ride. Kasi si Fit to Ride gumawa siya ng video kung paano tanggalin tong fairings ng SR. Sundan nyo na lang yung mga steps. Yan, para tanggalin yan, hatakan nyo lang. Basic, di ba? So isang allen size lang ang gagamitin nyo. Ito para tanggalin, hatakan nyo lang. Tapos pala, meron pa yung hidden dito guys. Oh. Isang clip na naman dito. Yung kaninang tinanggal natin sa winglet, meron pa yan dito. Ayun oh. Pumasok na sa loob yung lock. Ewan ko ba, ang hilag nilang gumamit ng ganitong lock. Ayun o. Yung ganito. Then para matanggal nyo yan, susian nyo. Nababanguhan ka ba sa sa gasolina? Pag nababahuan. Minsan mabango. Kayo guys, sa pang-amoy niyo yung gasolina, mabango. Pag mabango, yan, adik ka. Yan, so bakit natin tinanggal to? Kasi meron yan 2 tornilyo dito. Ito, yan, kailangan natin tanggalin yon. So, allen ulit yan, allen. Ngayon, tandaan nyo na lang yung mga tornilyo kung saan nyo nilalagay. Tanggalin natin itong upuan.
Yan. Kaya natin tinanggal yun kasi may tatanggalin tayo dito. Ito. Allen. Pawasakin mo ito pag binaklas mo. Tingnan mo, ayaw matanggal din. Ayan o. Ang hirap na kasi tanggalin. Tapos, plastic yung ulo. Kaya yung iba nagpapalit ng ganito. Ayan, hatakin nyo lang sa pababa. Thanks. Again, kung naguguluhan kayo, paano tanggalin yung fairings, panoorin nyo lang ulit si Fit to Ride. Ulit-ulitin nyo lang yung video niya. Pwede na natin siyang tanggalin actually. Ito na yung pinakalas. Ito. Yung dun sa loob. Ito ingatan nyo kasi nalalaglag to. Tapos itong sa side. Tatakan nyo lang pataas yan para matanggal. Ngayon, ito kasi, tanggal na siya dyan. Ayan o, pwede nyo siyang hatakin. Tapos meron yan clip dito, nakaklip dito sa loob. Kaya ang magandang gawin, tanggalin muna to. Yung disposable na lock. Ito, gusto mo. Tinanggal nila nakaraan to? May tawag dito, may tama na eh. Hindi ko alam kung meron tamang pagtanggal nito, pero wala eh. Trinay ko na lahat ng paraan para tanggalin yan eh. Yan, ngayon tanggal na yan, hatakin nyo na to. Pag hinatak nyo yan, yung pinaka-clip niyan sa loob, matatanggal naman. Huwag lang kayo matakot. Yan, tanggal na. Ngayon, hatakin nyo na lahat. Buo. Oops, may nakalimutan tayo. Meron pa pala yan dito. Nakakonekta nga pala yan. Wait lang. Meron yan ditong tornilyo pa yan. Kailangan nyo din tanggalin. Kasi hindi maghihiwalay yan. Akala ko motor ko yung binabaklas ko. Kasi yung akin, di ko na nilalagay ito eh. Meron pa yan dito. Ito. Tapos yung mahirap tanggalin, meron pa sa ilalim. Ito yung pinaka... tanggal. Nagpapatagal sa SR pag babaklasin. Tanggal na yung fairings. Sambu siya. So ayun guys, maraming nagtatanong kasi kung paano ikabit yung quick shifter dito sa 450 SR. So ito na yung ginagawa nating video. So after nyo mabaklas tong side fairings, mas maganda kung matatanggal nyo rin yung side fairings sa kabila. Pero itong ginawa ko ngayon, itong side lang yung gagawin natin. So after nyo matanggal yan, yung side fairings na yan, kailangan nyo rin iangat tong tangke kasi nandito yung socket na pagkakabitan ng quick shifter. Again, yung quick shifter na to is plug and play lang. So wala na kayong kailangang i-splice. Basta nyo lang isasalpak. So, ayan. After nyo mabaklas yung side fairings, merong... Ayun guys. So, ayan o. Palit tayo ng cellphone kasi. So, eto sa ilalim ng tangke, meron kayo makikitang socket dito. Ayun socket na yun. Ayan o. Etong yung isa. Tapos andun yung isa. Ayun o. Ayan yung isang yun. Kailangan nyo yung tanggalin. So, pag tinanggal nyo yan, yun yung ikakabit nyo sa quick shifter. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano i-assemble yung quick shifter. Pagka, ayan, nakitang-kita sa camera. Ayan yung isa, tapos ito yung isa. Pag tinanggal nyo itong isa, syempre may female tsaka male yan eh. Positive, negative. Yung isa, positive, negative. So, 4 na siya. Ngayon, yung socket ng quick shifter, 4 din yan. So, pakita ko sa inyo yung quick shifter ulit. I-assemble natin. So, ito yung quick shifter. Ito yan, yung mga laman sa back. Ngayon, itong wire, may makikita nyo naman yung mga socket. Ayun, may socket na siya. Diba sa mismong module natin, may socket siya. So, itong dalawang socket na to, nandito lang din yan sa wire. Yung isa sa rad, yung isa dun sa may wirings, papunta dun sa ilalim ng tangke. So, ito, meron namang guide dyan. Ito malaki, ito malaki. Yan. So, ito siya. Dito siya, isasalpak. Yan. So, magkiklik naman yan. Tsaka hindi mo rin niya may papasok kung hindi naman sila compatible. Tapos itong sa rad, ito yung sa quick shifter rad, di ba? Ayan, ito naman maliit naman yun. So, pasok mo lang din yan. Yun, so okay na. Yung module mo, nakakonekta na dun sa quick shifter na wirings, tsaka rad. Ngayon, dun sa may rad, syempre itong rad, ito yung papalit mo dun sa stock rad. Ngayon, itong kabilang side naman, ito para sa battery. Alam ko negative to. Yan, itatap nyo to sa negative battery. Tapos, ito yung pupunta sa ilalim ng tangke. Di ba sabi ko sa inyo kanina magiging 4. So, ito wala naman yung parehas naman yan ng linya. So, walang positive, negative dyan. Walang Ngayon, pag tinanggal nyo yung stock na nakakabit doon, magiging 4 yon. Yung isa, ikakabit mo dito. Tapos yung isa, ikakabit mo dito. Ganon din dito sa kabilang side. Yan. So, ito yung guys, oh. Dito tayo. Ayan. So, ito. Ayan, for example, itong dalawang to. So na yan. Itong part na to. Pag tinanggal natin yan, itong isa sasalpak mo dito. Tapos itong bago, yung sa quick shifter, ipasasalpak mo naman yun dun sa built-in dun sa motor. So ganun siya. Ganun din siya sa kabila. Ngayon, iayos mo na lang yung wiring dito. Sana gets nyo. Hindi naman siya mahirap ikabit kasi wala namang ibang pagdadaanan. Yun lang talaga. Ang mahirap lang is magbaklas. Ayan, dito natin ilalagay yung quick shifter.
Tapos etong part na to, papagapangin natin yan kasi dito yan sa ilalim ng tangke. Tapos eto, dito naman siya sa rod. So ganyan magiging forma niya. Ngayon ito, ang pagtanggal, inaangat yan guys. Ito. Para matanggal yan, iaangat nyo lang yan guys. Naaangat lang yan. Pag inangat nyo, sabay hatak. Yan. So ganito siya. Ito yung sa quick shifter na binili natin. Etong sa to partner kasi yan eh. Ito yung isasalpak natin dito. Ayan na. Meron naman siyang guide. Yan. Tapos ito naman yung sasalpak natin dun sa pinagtanggalan natin. Kailangan nyo lang dito is maliit na kamay. Ayan. So nakaisa na tayo, 1 down. Ayan, ito naman kabila, ganun din. Tatanggalin natin yun. Ayan o. Saan na yun? Ayun o. Layo. Abot ba ng kamay? Ayun yung next target natin o. Alam ko na. Sundutin na lang ng ng flat screw. Aangat nyo lang yan. Tapos tulak. Ayan na. Ayun. Diba? Tanggal. Pagkabit. Kaso pagkabit. Kabit natin to. Yun siya. Tapos ito yung doon sa pinagbaklasan natin. Dito. Ayan o. Itong part na to. Aha. Ayan o. Pasok. Pasok sa banga. Ayan na guys. So pasok na siya. So ito yung bago. Ito yung galing sa quick shifter na binili natin. Tsaka yun, bago na yan. Yung lumang nakakabit dito, sinalpak natin dun sa quick shifter din nakasama yung block. Ito. So ganun lang siya. Okay na yan. Ngayon, aayos mo na lang yung wirings dito. So pag-aayos ng wirings, pwede nyo naman tanggalin ulit yung yung kabilang dulo. Para hindi nyo naikabit yung iangat yung tangke. Diba mas mas maganda. Hindi na siya hassle. Sige, pagapangan nyo na lang dito sa side. Then ito sa battery. Ngayon, tanggalin na natin ang battery na yan. Ano ba yan? Yan o. May naman yun. May guide naman yun eh. Pagkaipit nyo sa battery, sigipan nyo lang ulit. Ito yung module again guys. Salpak nyo lang ulit yan dito. Yan din, ayusin nyo na lang yung wirings. Yan. So, pagapangan natin ulit dito. Tapos salpak natin dito. Yan. Make sure nyo lang na nag-clip. Tatanggalin nyo lang yung lumang rod. Gamitin natin ngayon yung tie wrap. Tie wrap nyo lang ulit. Paka-basic na lang, di ba? Ganyan na siya. Ngayon, dito yung mga wiring sa ilalim. Safe na yan. So, ganyan lang siya. Testing, sound check. Gagana ba? Okay na, di ba? Quick shifter, basic. So ayun guys, tapos na natin i-install yung quick shifter ng 450 SR. So kung hindi nyo masyadong na-gets, ulit-ulitin nyo lang guys. Yun na yung best ko talaga para magturo. Kasi hindi talaga ako nagtuturo guys. Hindi talaga ako marunong magturo. Dahil yun nga mga request nyo, ginawa na natin. Doon lang siya sa ilalim. Ayan, i-recap lang natin. Ayan lang. Ito yung galing sa... Ito yung dating stock. Nakasalpak yan dun sa... Dito sa
Sa mismong, sa engine na ata yan eh. Ngayon, bubunutin nyo lang yan dyan. Tapos merong dalawang socket. Partner naman na yan. Dun sa pag binili nyo yung 80 Racing. So, ano talaga siya? 100% plug and play. Wala na kayong susugatan. Tatanggalin nyo lang talaga yung fairings. Which is medyo mabigat. Yung fairings sa pagtanggal. Kasi masyado siyang madaming tornilyo. Tsaka, so yun guys. Ngayon, itetest na muna namin to sa road. Itignan namin kung umiikot ba to. Kasi pag umiikot tong tapakan, pwede nyo habaan yung rod. Nasa sa inyo na yun guys. Reference nyo na yun kung gusto nyo mas mahaba. Pag hinabaan nyo to, tataas to. So yung paa nyo, nakapantay na dito sa footpeg na to. Dahil siya naka-GP shape, habaan namin to ng konti. Depende sa kanya. Depende sa paa niya. Depende sa paa nyo. So yun lang, pack up lang kami. Labas namin yung motor. Try namin kung okay na ba siya. Aangkas na muna si JM, ano. Kaya, angkas ka sa sarili mong motor. So try namin dito lang sa may labas. Yumakap ka! So andito kami ngayon sa Q Plaza guys. Pakita ko lang sa inyo yung motor ulit. So ayun yung motor. So itetest natin yung quick shifter ngayon. Dito lang naman. Ito si JM. Hello, kumusta? Sumakay siya sa sarili niya motor eh. Pumakas. So ngayon napapansin ko sa kanya. Dito ka, tingnan mo. Tama, masyado siyang mababa. Kasi naka GP ka eh. Pero kung naka normal shifting ka, okay lang yan kahit di natin baguhin. So kailangan nating habaan to mamaya. Pero tatry ko pa rin. Kasi tingnan mo, ang lalim na sundot to. Di ba? Tingnan ko muna. So ikot tayo dito. Tingnan natin kung ano, 4,000. Pumapasok yung quick shifter niya guys. Kaso masyado lang talagang mababa yung ano, yung gear shift. Ano ba? Basta yung gear ito. Adjust natin kasi masyadong maikli yung stock size ng rod. Adjustable naman yung rod kaya okay lang. Pagka mag-GP shift lang kayo, kailangan yung habaan para mas smooth pa yung pasok ng shift ng ano, ng quick shifter. Kasi naka GP shift na to kaya lubog. Pero kung naka normal shifting to, nakaangat. Oh. Okay, di ba? Goods naman. Pasok to. Second gear, third, fourth, fifth. Okay. Good siya. Habaan natin ng konti. Pero patry natin sa kanya. Try mo muna. Try mo muna. 4,000 ah. 4,000. Para ha? Papasok naman siya pagka kahit below 4,000. Kaso hindi smooth yung pasok. May balya. Pero try mo muna. Medyo mahirapan ka sa shifting niya. Kasi ano eh, malalim. Sige, try mo. Ha? Anong bumaba? Oh, ayun yung umiikot siya. Ayan. Ganito yung nangyayari pagka hindi nyo in-adjust. Naka-GP ka kasi. Pagka naka-GP kayo guys, wala kayong binago, hindi nyo in-adjust yung haba. Ang mangyayari yan, iikot. Pagka sobra yung tapak mo. Okay. Ayan o, umiikot siya. Pero kung naka-normal shifting kayo, andito yan, nakataas yan eh. So hindi siya iikot. Dahil dahil ano tayo, naka-GP. Adjust natin yung tools. O, anong gusto mong tapak? Mataas pa. Ganyan? Sige nga, ikalabitin mo pa ilalim. Ayan, madali. Sige nga, tas tapak. Ganyan. O sige, ganyan tayo. Sige nga. Tapakan mo. Okay. Tingnan mo kung iikot. Tingnan mo kung iikot. Di na. Okay. Taas. Okay. Hindi siya malalim. Ako nga. Try ulit.
tercera, kwarta, quinta, sixta. Ayos. Isang ikot pa dito. Mas smooth pagka gagamitan nyo ng rev match yung downshift, kasi hindi siya ride by wire, so kailangan talaga gamitan para mas smooth kayong magda downshift. Patry naman natin sa kanya ngayon. Ayan. Try mo naman. Pagka ano ka, primera to segunda, pwede kang gumamit ng quick shift, kaso baka kasi mag neutral eh. Ay, ganun? Oo, pwede kasi mag neutral yun. Dapat diin na diin yung tapak mo. Ngayon, huwag mo munang i-testing yung gano'n, kasi di ka pa masyadong ano eh. Pagka katagalan, testing mo, pero mas maganda magano ka pa rin clutch. Ngayon, pagka segunda hanggang sixta, kahit pagka sobrang smooth ng gusto mo, 6,000, smooth na smooth yun. Pero pwede naman na 4,000 pasok mo. Try mo. Ha? Wag mong bibitawan. Oo, magbibitawan. Nabibitawan mo pa eh. Binibitawan ko talaga, akala ko hindi pwede. Tuloy lang yung gas. Tuloy lang? Oo, pagka ganyan yan, tas tapak ka lang ng tapak. Hindi mo yan ibababa. Walang walang cut. Talagang diretso mo lang yung throttle. Gumaganon ka Akala ko kasi kailangan hindi walang bitawan pa. Diretso mo lang. So yun guys, kung meron kayong natutunan or sana nakatulong sa mga gusto mag DIY magkabit ng quick shifter sa 450SR, sa NK450, sa 450NK, yan 450MT. Yan yung tatlong unit na yan, pare-parehas lang naman yan. Magkakaiba lang ng tune ng makina, pero iisa lang yan. Yung tatlong yan, pwede yung quick shifter na to. Ano? Pag downshift, rev match. Rev match mo, pwede. Pagka ayaw mo mag rev match, tas gusto mo naka quick shift, downshift, kailangan naka open. Nakagas ng konti. Okay lang open, naka-open yan. Nakagas ng konti, tapos tsaka mo i-down. Kaso may ganun eh. Oo nga. May balya ng konti. Dapat talaga ano lang, rev match. So try natin. Ayun o. Oo nga, dire-diretso nga. Di ba? Oo. Papapayakap ka talaga. Kaya nga, putang ina eh. Kakain muna kami rito sa kainan na to. Dito sa Zubas Taste, a taste of home. So yun guys, yun lang. Dito na lang yung video. Shoutout kay JM. Thank you sa pagpapaayos niya ng pagtitiwala. Kasi DIY lang yung guys, hindi namin talaga alam kung paano. So yun lang, peace out and ride safe pa rin.